Ito nga po si Chris Macolo ang magbabalik para dito sa San Miguel Beermen. Ang balita kasi ito raw si Benny Boutred baka hindi makapaglaro sa San Miguel dahil ongoing pa yung Korean Basketball League. Ibig sabihin mag-uumpisa yung Commissioner's Cup sa March pero yung Korean Basketball League hanggang April magkakaroon pa rin ng mga games ito si Boutred so hindi siya makapaglalaro dyan. So yan ngayon ang magiging problema ng San Miguel. Kung hindi nila makukuha si Boutred malamang ito si Chris Macolo ang kanilang gamitin. If ever makuha nila ito si Chris Macolo, okay din yan. Tandaan natin na pag-champion ng San Miguel ni Chris Macolo itong San Miguel Beermen. Kaya nga hindi na ako nagtataka na siya talaga ay kukunin nila. Ngayon nga lang, ang dami kasing nangyari kung ba't hindi na ito nakuha at naglalaro na ngayon dito sa ibang liga si Macolo. Pero interesado raw ito na bumalik dito sa San Miguel Beer. Tignan natin kung matutuloy yan. Wala naman siguro na magiging issue dito. Although, kinakailangan siyempre pagpilian ng San Miguel kung si Boatwright o itong si Chris Macolo ang kukunin nilang import. Kung sino man dyan, sa tingin ko magiging maganda para sa San Miguel lalo na dito sa balak nila na maka-Grand Slam. Pero so far, mukhang okay naman kung itong si Macolo. Dahil ang balita natin, available na si Macolo so siya talaga ang pwede dito sa San Miguel Beermen. If ever matuloy ito, sigurado na magiging additional option para sa San Miguel itong si Macolo. At yan naman talaga yung nababagay dito para sa kanilang roster. Kung sakasakali naman, wala tayong nakikita rin na magiging issue pagdating dito sa lineup ng SMB. Lalo na at sigurado naman na magiging isa dito sa mga tinatawag natin na malakas na mga teams ng SMB regardless kung sino yung import nila. Pero syempre, ang bagay dyan talaga yung fit sa system ni Coach Leo Austria. Kaya nga, dito talaga ang magiging isa dito sa tinatawag natin na usapan ngayon dito sa PBA. Kung sakasakali, magiging maganda talaga ang labanan. At ang isa pang team ngayon na naghahanda, Titan Ultra. At kausap na raw nila itong Meralco Bolts. Mukhang itong Meralco ay inaalok daw si Alain Maliksi dito sa Titan Ultra kapalit ng first round draft pick nila. Si Maliksi ay isa sa mga pinakamahusay na scorer sa PBA. Yun nga lang, medyo hindi na ito masyadong nagagamit dahil samot-saring injury na ang nangyari sa kanya. Kaya nga hindi na ako magtataka kung ito iti-trade na nitong si Meralco Bolts para dito sa koponan ng Titan Ultra at kapalit ng first round draft pick nila. Kung sakaling makuha nila yung first round draft pick, magiging malakas na itong Meralco Bolts dahil inaasahan na magiging mataas ang posisyon ng draft pick nitong si Titan Ultra. Kung yan ay mapunta dito sa Meralco, makakakuha sila malamang ng isang magaling na scorer o kaya big man para doon sa kanilang rotation. At yan naman talaga ang bagay dito sa Meralco Bolts sa ngayon. Kung sakasakali sa tingin ko hindi magiging problema ngayon dito sa Meralco yung pagkuha ng mga nasabing players lalo na at alam naman natin na itong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic matindi yung pagpaplano ginagawa para masiguro na yung lineup ng Meralco makakapag-upgrade na talaga. Tignan natin kung yan ay magagawa talaga nila dahil syempre alam natin na pagdating dito sa PBA, sa Commissioner's Cup, import pa rin ang usapan. Dati nandiyan si Allen Durham para sa Meralco pero ngayong nagretiro na to, mukhang kinakailangan humanap nila ng bagong import. Pero bukod dyan sa import, syempre kinakailangan kumuha rin ng mga quality local players. Itong si Coach Luigi Trillo para pagdating naman ng Philippine Cup, meron namang sabihin natin ibubuga itong Meralco Bolts. At yan talaga yung kabilang dito sa mga pinag-uusapan ng karamihan na pwedeng mangyari para dito sa Meralco. Pero huwag na tayong magulat kung itong si Alain Maliksi ay i-trade nila dahil total nandiyan na si CJ Cancino at Chris Newsam na siyang nakikarry over na nitong mga scoring options pagdating sa Meralco Bolts.